ang pinagkukuhaan ng pondo para gumawa ng flood control ay tinatawag nating program funds. Pero na-discover rin namin na mayroon pa palang nakatagong pondo. Ito yung ang program na pag nagkukuhaan rin ng flood control projects. At pangalawa, natuklasan din namin, at least sa akin point, no, bakit nawawala yung COA resident auditor? Itong mga projects na ito, ino-audit rin ito bandang huli, yung post-audit na tinatawag natin. Pero paano nakalampas yung mga dokumento na halatang-halatang pineke at dinoktor para mabayaran yung kanilang sarili? At isa pa rin natuklasan namin... Wait, sorry, Senator. So, ibig sabihin po, it appears na yung COA ay kasabwat din. Hindi lang DPWH, hindi lang kontraktor, pati ang COA kasabwat. Malamang kompromiso na rin itong COA resident auditor. Dahil si Senator Lacson, nakita niya kaagad yung staff niya, nakita nila. Pero yung COA resident auditor na araw-araw nandoon at may team rin siya, hindi nakita ito. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Matinding revelasyon ang ibinunyag ni Senador Win Gatchalian kaugnay ng pagkakasangkot umano ng ilang resident auditors ng Commission on Audit or COA. Ayon sa kanyang obserbasyon, paano raw nakakakalusot sa audit ng COA ang mga proyektong tulad ng mga ghost projects? Anya, kung mismong mga staff ni Senador Ping Lacson ay nadiskubre ang mga irregularidad, bakit tila hindi ito nakita ng mismong mga auditor ng COA? Nakakapagtaka raw ito at malamang ay may kasabwat sa likod ng ganitong mga anomalya. Iyan ang matinding obserbasyon ni Senador Win Gatchalian. Anyway mga kabunyog, para po sa iba pang mga sinabi niya, panoorin natin ang naging panayam sa kanya. Opo, ano bang pinaka-take away mo sa hearing kahapon bukod sa 4 na contempt? Anong pinaka-sustansya ng hearing kahapon para sa inyo? Marami kasing lumabas na mga detalye, iba't ibang angulo. Like for example, yung akin ay tinanong ko yung about unprogrammed funds at isiniwalat natin yung paggamit ng unprogrammed funds dito sa mga flood control projects. Kasi ang normal na situation sa budget natin, ang pinagkukuhaan ng pondo para gumawa ng flood control ay tinatawag nating program funds. Pero na-discover rin namin na mayroon pa palang nakatagong pondo. Ito yung ang program na pag nagkukuhaan rin ng flood control projects. At pangalawa, natuklasan din namin, at least sa akin point, no, bakit nawawala yung COA resident auditor? Itong mga projects na ito, ino-audit rin ito bandang huli, yung post-audit na tinatawag natin. Pero paano nakalampas yung mga dokumento na halatang-halatang pineke at dinoktor para mabayaran yung kanilang sarili? At isa pa rin natuklasan namin... Wait, sorry Senator. So, ibig sabihin po, it appears na yung COA ay kasabwat din. Hindi lang DPWH, hindi lang kontraktor, pati ang COA kasabwat. Well, Alvin, kasi ang District Engineering Office, parang maliit na DPWH yan eh. Sila gumagawa ng plano, sila nagpapabid, sila nag-implement, sila nag-i-inspect, at sila nagbabayad rin sa mga contractor. So, ang safeguard natin dyan, ang pwede lang natin gawin ay bantayan ng COA resident auditor. Pero nakakapagtaka na ipinakita ka ni Senator Lacson na pati yung mga dokumento, dinoktor, biro mo, 15 days tapos na yung project, 2 buwan tapos na yung project. Napakabilis naman to at nabayaran na yung contractor kaagad. Kaya nagtutugma yung dokumento doon sa mga ghost project kasi imposible naman na 15 days matapos yung project. Pero ang tanong dito, bakit nakalampas to sa mata ng mga COA auditors o COA auditor ng District Engineering Office ng yung lugar na yun? Kaya nga po, so ang last line of defense natin, wala na rin. Ang kutuban ninyo, pati yung COA o resident COA for that matter, kasabwat din nila. Posible yan. Kung ganyan ka lala yung pagdodoktor ng dokumento at hindi niya nakita, malamang kompromiso na rin itong COA resident auditor. Dahil si Senator Lacson, nakita niya kaagad yung staff niya, nakita nila. Pero yung COA resident auditor na araw-araw nandoon at may team rin siya, hindi nakita ito. Kaya malamang kompromiso na yan. Opo, pero balikan natin yung sinasabi mong programmed and unprogrammed funds. Sabay-sabay po tayo matuto dahil hindi po tayo pamilyar. Ano po? Sila lang actually nakakaalam sa budgeting. Yung ordinaryong Juan de la Cruz hindi naman. Pero ito parang ibang layer pa
ng katiwalian dun sa unprogrammed, ibang layer pa dun sa program? Ganun ba ang gusto mo sabihin? Dahil ang ito simple lang naman yung paliwanag dito. Yung program yan ang ginagamit natin sa mga proyekto na nakikita natin ngayon sa lahat sa pagpapatakbo ng gobyerno. Ngayon, karagdagang pondo ay yung tinatawag na unprogrammed. Pero yung unprogrammed yan ay hindi natin nakikita yan. Lump sum siya, isang buong pondo. Kaya nagulat na lang kami dahil hindi lang pala ginagamit yung program para sa mga flood control, pati yung unprogrammed ay ginagamit sa flood control. Hindi natin makita to eh. Actually, hindi mo makikita yung detalye to eh. Ang nagdidikta lang nito ay yung ang recommendation ay naggagaling lang sa DPWH at inaaproban ng DBM Secretary. Kaya lumalabas yan yung unprogrammed. So pati ba yung DBM pwede sangkot din? Kasi para siyang para siyang sindikato. Alam mo yung marami siyang galamay. Sindikato talaga ito. Oo. Parang ganun yung setup niya. So pati bang DBM, may kasabwat din sila sa DBM mismo, Senator? Ito, sigurado ako, Alvin, sindikato ito. Kung makikita naman natin yung operations nila sa Bulacan District Office, talagang lahat sila magkakasabwat. Diba? At tingin ko, hindi lang yung 5 taong nabanggit doon sa mga privilege speech ni Senator Lacson, tingin ko marami pa kasama dito. Ngayon, as to the DBM, yan ang kailangan natin pang makita sa dokumento at matanong pa diretso sa DBM para malaman natin kung ano ba yung talagang takbo, kung bakit nakakalabas yung flood control projects gamit yung unprogrammed. Opo, pero patulungan niyo po ako, Senator, para mabuo yung picture. So, ang politiko, mag-i-insert siya sa budget, yung gagamiting budget, yung programmed funds. Pero aside from the programmed funds, pwede din yung unprogrammed funds. Napakagandang tanong yan, Alvin. Yung tinatawag natin insert/amend, nangyayari yan sa program funds. Yung insert/amend, hindi mangyayari yan sa unprogram kasi buo lang siya eh. Isang buo lang siya. Hindi ka makaka-insert doon. Unless meron ng usapan na meron ng nakatabihan para sa ganitong project o sa ganitong area o sa ganitong politiko. Yan ang hindi ko alam. Kaya hindi kita masasagot kung kasabwat ang DBM o hindi. Dahil wala, lump sum kasi siya, isang buo lang siya. Hindi mo siya makikita hanggang lumabas na yung pera sa dulo. Pero sino ang may poder na magpalabas ng pera galing sa unprogrammed funds? Is it the DBM or the senator or the congressman or the Malacanang? Sino nagkukumpas na parte ng pondong na yan mapupunta sa ganitong project? Yan ang exactly tanong ko kahapon. Yan ang exactly tanong ko. Ang sagot sa amin, magbibigay ng recommendation ang DPWH at DBM ang magre-release ng pondo. Oo nga, para alam mo masalimuot kasi the more masalimuot it is, the more na madali nilang mamanipula. Kasi hindi naman maintindihan ng ordinaryong mamamayan, pati mambabatas, kahit kayo nga nahihirapan, lalo na kami. Actually, ngayon lang, ako personally, ngayon ko lang nalaman to dahil nga sa pagtitingin namin dito sa projects, hindi namin mahanap-hanap yung pondo pala nasa unprogrammed na hindi namin nakikita. Hindi natin nakikita itong unprogrammed hanggang lumabas. Kaya yung tanong mo, tama yun. Sino ang merong kapangyarihan o may kumpas? Unang-una, DPWH Secretary, sila yung nagbibigay ng recommendation. At pangalawa, DBM Secretary dahil siya yung nag-a-approve ng pondo. Kaya nga, Diyos ko po, ang misteryo ay parami yung cast of character, Senator. Pero nasaan po sa equation ang mga politiko? Kasi di ba yung parang bumaliktad yung price eh. Sabi niya, parang kinlear yung pangalan ni Senator Estrada. I don't know kay Villanueva, po. Pero nasaan sa equation, makukumpleto ba ang buong proseso ng pangungurakot kung walang papel ang isang mambabatas? Well, sa kabuuan, at ito yung challenge, no? Ito yung hamon. Dahil nga ang allegation, yung mga mambabatas ang naglalagay ng pondo, pero paglagay niya ng pondo, siya na rin nagre-recommenda nung contractor, meron na silang kautap na contractor, yun ang illegal, yun ang bawal. No? At yun ang dapat pang maimbestigahan at ma-extend yung pag-iimbestiga. Kasi pag makikita natin, lahat ito ay nakatutok doon sa implementation. Diba? Pag-bid, pag-implement ng project, at pagbabayad ng kontraktor. Pero yung pagpasok ng pondo, yun pa ang dapat puntahan. Opo, pero sa buong criminal activity, Senator, uubra ba na ang nagkunayb lang ay ang taga-DPWH, kontraktor at DBM kung sakasakali man, COA, at walang kaalam-alam ang mambabatas? O hindi ubra ka sa meron siyang papel, and as a matter of fact, in the scheme of things, siya ang may pinakamalaking kita sa nakulimpat na pera? Well, posible yan. Kasi nga maraming
mga lumalabas na bali-balita, mga chismis na yung project na ini-insert, pag-insert doon may kasama ng contractor yun. At may ganun na usapan na. Kaya pagbaba ng pondo sa District Engineering Office, meron ng kumbaga meron ng may-ari nung project na yun at meron na ring contractor na kausap. Yun yung allegation. Yun yung sinasabi nilang kalakaran. Pero ang importante ngayon ay ma-prove yung allegation na yun. I wonder though, paano ninyo mapipin down yung mga politiko? Kasi yung tao nagdi-demand ng accountability, hindi makukuntento yung tao at hindi maniniwala po ang taong bayan na walang kinalaman po ang mga politiko. Yung mga tiwali, Siyempre marami naman politiko na straight, malinis. Pero yung involved po rito, hindi uubra na ang mapaparurusahan lang ay yung kontraktor o yung taga-DPWH o taga-COA o taga-DBM. Hindi ho ba? Kaya medyo masalimuot pa yung mga susunod na investigation dahil nga ang hindi pa masyadong nakikita ngayon yung source of fund. So yun ang pinag-aaral kasi masalimuot yun maraming dokumentong binabasa sa amin. Siguro isang buwan kalahati bago namin natuklasan to unprogrammed funds. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.